Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago po tayo lumako sa ating mismong talakayan, hinahangad ko po na damhin muna natin ang presensya ng Panginoon. Tumungo po ang lahat para sa isang maikling panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami dahil ligtas mo po kaming tinipon sa dakong ito upang makapag-aral po kami ngayon. Sana linisin mo po anuman ang nakita mong hindi mabuti sa aming mga puso. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ihanda mo ang aming pag-iisip sa pagtanggap ng mga karunungan upang lalo namin maunawaan ang ituturo sa amin ngayon. Lalo mo po tulungan ang aming mahal na guro, pagpalain mo po siya sa kanyang walang sawang pagmamalasakit sa amin, magiging masaya nawa siya sa kanyang pagtuturo at kami naman ay handang makinig sa kanyang ituturo. Ingatan mo po kaming lahat sa buong panahon ng pag-aaral. Sa inyo po lahat ng kapurihan, hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mayroon po tayong mga ilang panuntunan sa pagdalo sa online class. Hinahangad ko po na ang lahat ay dumalo sa tamang oras at iwasan ang pagliban sa klase. Ito po para sa inyo rin upang hindi kayo maiwan sa mga anunsyo at walang makaligtaan na impormasyon tungkol sa mga paksa. Nawa po ay irespeto ang opinyon ng bawat isa at gumamit ng magagalang na mga salita sa ating pakikipag-usap. Makinig sa aralin ng guro at sumunod sa mga tagubilin sa wastong pananamit. Kung wala pong uniforme, maaari naman po ang puting pantaas at para naman sa pagsagot po, nariyan po ang ating mga raise hand button at panghuli po, kung may katanungan, huwag po kayong mahiya, sinisiguro po natin ng lahat ay natututo at walang naiiwan. Pinoy ako! May agiman ang dugo. Isang maikling pabor para sa lahat. Kung ikaw ay naririto, maaari mo bang i-type ang Pinoy ako Gitling apelyido? Pinoy ako Gitling apelyido. Sino po ang presidente sa klaseng ito? Maaari niya po bang itala kung ilan ang kabuuan ng klase? Maraming salamat. Mula sa isang nagngangalang M, batid mong nawawala ako sa aking sarili kung tititigan ko ang mga mata mong yan. Isagani, Kabanata 24, mga panaginip. Mula sa larawan, mula sa mensahe, naiisip nyo na ba, nararamdaman nyo na ba, ano kaya ang tatalakayin sa araw na ito? Naririyan sa ating litrato, El Filibusterismo. Tama po. Ihayag ang maikling kaganapan o nararamdaman mo ngayong araw. Maaari niyo pong gamitin ang ating chat box o kaya po mag-unmute kung sino man ang gustong sumagot. Yan. Maraming salamat sa mga tumugon. Mensahe mula sa BSED Phil 21. Kumusta? Kinikilig ako. Wow, may emoji pa na may heart. Si B, grabe naman kiligin.
In El Filibusterismo, they don't say that way. Instead, they say, matutunog na buntong hininga na waring maliliit na kwitis ang pumupulas sa aking dibdib. Diba? Napakahaba, matalinghaga. Bago tayo kiligin, natin muna ang kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Sabay-sabay po nating pag-aralan. Bago po tayo magsimula, inalangad ko po sa inyong tabi na mayroon kayong kahit isang panulat, lapis man yan, ballpen, at isang papel. Maaari po ba? Naniniwala ako na isang masigasig na mag-aaral. Nakikinig, umuunawa, nagsusulat ng mga ilang detalye, mahalagang detalye. Narito na po, simulan na natin. Ang ikalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo, ang sequel o karugtong ng Noli Me Tangere o Tangere, Noli Me Tangere, ay sinimulan niya isulat sa kanyang tinubuang bayan sa Calamba, Laguna noong Oktubre 1887 sa kaparehong taon po kung kailan natapos ang manuskripto at maipalimbag ang kanyang unang nobela. Nakakita na ba kayo ng ganitong libro? Maaari kayong sumugon sa ating chat box. Nakakita na ba? Familiar ba kayo dito? Ayan, ilan lamang ang nasagot. Totoo bang nariyan kayo o natutulog na? El Filibusterismo ay binigyan ng iba't ibang saling pamagat. Sa wikang Ingles, ito ay isinalin bilang the filibustering. May salin din ito sa wikang Ingles na ang pamagat ay the reign of greed. Natinumbasa naman sa wikang Tagalog na ang paghahari ng kasakiman. Ibang aklat. Sa wikang Ingles, ito ay the subversive. Ayan, nakakita na ba kayo ng ganyan? Na ang sali naman sa wikang Filipino ay ang subversibo. Ano man ang pamagat, ang salitang filibusterismo ay nanggaling sa salitang Kastila na filibustero na hiniram naman sa salitang Pranses na flibustier. Itala niyo yan, filibustero. Wala yan sa ating PowerPoint. Na tumutukoy sa sumusunod na mga kahulugan, tirata, isang taong mangingikil ng buwis o pag-aari ng iba, sa Ingles, plunderer, at isang taong may kinalaman sa revolusyon o pumupunta pa sa ibang bayan para suportahan ng isang pag-aaklas. Sa wikang Ingles, freebooter. Labing-isang taong gulang pa lamang noon si Dr. Jose Rizal nang masaksihan niya ang kalunos-lunos na pagbitay sa tatlong paring martir, ang Gumbursa na sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia at Jacinto Zamora y del Rosario. Marami ang nalungkot at marami ang nagagalit dahil pinatay ang tatlong paring inosente na dinawit lamang sa Cavite Mutiny. Sino po ang nakakaalam na mayroong Cavite Mutiny? Meron ba kayong ideya patungkol dito? O ngayon nyo lamang narinig ang mga salitang ito? Maaari nyo pong gamitin ang ating chat box para sa isang masayang talakayan. O kung nais nyo pong sumagot, maaari po kayong mag-unmute. Ayan. Ang Cavite Mutiny ay ang pag-aaklas noon sa Cavite. Tinatayang
200 na pinagsama-samang manggagawang Pilipino dahil sa sapilitang paggawa o polo serbisyo at pagkakaltas ng buwis ng mga Espanyol. Tandaan nyo, 200. Baka maisama sa quiz mamaya. Ayan. Gayunpaman, ang pag-aklas na ito ay hindi naging matagumpay dahil lahat ng nasipag-aklas, hinuli, pinarusahan, pinatay. Sino man ang sumubok na sumuporta at tumulong sa pag-aklas ay parehong kapalaran ang sinasapit. Dahil sa maraming Espanyol, lalong-lalo na ang mga praile, ang galit at naiinggit sa Gombursa, ay dinawit nila ang 3 pare bilang mga filibustero. Ito ang tawag sa mamamayang nagtatangka o pinaghihinalaang na nais kalabanin ang gobyerno. Sila ay binitay sa pamamagitan ng garote sa Bagong Bayan. Ngayon, ano siya? Sige nga, ano? Maaari niyong itala sa ating chat box. Kilalang-kilala ito, ayan, Luneta Park. Noong 17 ng Pebrero taong 1872, ang karumal-dumal na pangyayaring iyon, kahit maraming taon nang lumipas, ay kumintal sa isipan at bumiyak sa puso ni Dr. Jose Rizal. Kaya ang Gombursa, sila ang pinag-alayan sa pagsusulat ng nobelang El Filibusterismo. Ang nobelang ito ay nagtatalakay sa mga problema ng mga Pilipino sa nakaraan tulad ng pang-aabuso at diskriminasyon. Naisipakita ni Rizal ang kanyang nobela ang matinding sakit sa lipunan at bakit nangangailangan ng pagbabago ang bansa. Nilalaman ng El Filibusterismo ang mga problemang ideolohiya ni Jose Rizal kasama ang mga problema ng lipunan. May kahalagahan pa din ito kahit paglipas ng maraming taon. Dahil ang mga problema noon ay nakikita pa rin sa kasalukuyan, ang mga sakit tulad ng kamangmangan at katiwalian ay laganap pa rin sa lipunan. Ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal ay bahagi ng ating kultura, kasama sa mga ito ang ating kasaysayan bilang bayan. Dapat basahin natin ang El Filibusterismo para matutunan natin kung paano nakamit ang kapayapaan. Ang paniniwala ni Jose Rizal ay ang mga kabataan ay ang makakagawa ng solusyon upang ipabuti ang bansa. Dapat basahin ito ng kabataan tulad ninyo dahil sila o kayo ang pag-asa ng bayan. Sila ang mga magiging bagong pinuno ng Pilipinas. Dahil sa mga sinulat ng ating bayani, naantig ang puso ni Andres Bonifacio at ilan pang mga bayani at ang mga panitikang ito ay nagtulak para ipaglaban ang kalayaan. Namulat dito ang karamihan at sumiklab ang mapaghimagsik nilang puso para sa Pilipinas. Hindi lamang si Andres Bonifacio ang bayani na minulat. At marami pang iba. Sila ay nakabuo ng mga katipunero. Sa buhay, mayroong iba't ibang problema na kailangang harapin. Paano lumutas ng problema ay depende sa ating sarili. Sa Kabanata 1-10 ay nagpakita ng naiibang paningin ng isang tao sa ibang tao. Si Basilio ay kontento na kalimutan ang kanyang nakaraan. Si Simon naman, nagtago siya ng matinding galit na tumagal sa napakahabang panahon. Sa tingin nila na ang mga ginagawa nila ay tama. Di ba naman, gano'n naman, para sa'yo tama, para sa iba, mali. Kasi lahat ng tao ay may paninindigan, may prinsipyo, may paniniwala, may kultura, may relihiyon.
Pinapakita sa Elfili ang pagkamakasarili ng tao sa lipunan. Nakikita ito pinakalalo na sa mga Espanyol. Ang mga ginagawa nila sa Pilipinas ay para sa kanilang sariling kapakinabangan. Wala silang iniisip tungkol sa mga Indyo na naninirahan rin dito. Pero nakikita rin ito sa mga Pilipino. Sa kaso ni Cabezang Tales, walang gustong tumulong sa kanya. Takot sila para sa sariling sitwasyon. Mahabang panahon na ang lumipas nang umalis ang mga Espanyol sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, mayroon silang iniwan na mga problema. Ang katiwalaan nila ay nakikita pa rin hanggang ngayon. Bago po natin himay-himayin ang bawat kabanata, dahil napakarami nito, sa tingin ko, kailangan nyo muna malaman ang mga tauhan sa El Filibusterismo. Simulan natin kay Simon. Ayan. Ang mayamang mag-aalahas na nakasalaming may kulay na umano'y tagapayo ng Kapitan General, ngunit siya ay si Juan Crisostomo Ibarra na nagbalik upang magiganti sa kanyang mga kaaway. Isagani ang makatang kasintahan ni Paulita, pamangkin ni Padre Florentino. Si Basilio naman ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Huli. Yan. Sumunod naman, is Cabezang Tales, ang naghahangad ng karapatan sa pagmamay-ari ng lupang sinasaka na inaangkin naman ng mga praile. Si Tandancelo, siya yung ama ni Cabezang Tales na nabaril ng kanyang sariling apo. Narito si Senyor Pasta, ang tagapayo ng mga praile sa mga suliraning legal. Si Bensaib, ang mamahayag sa pahayagan na si Ibanez. Placido Penitente, ang mag-aaral na nawala ng ganang mag-aral, sanhi ng suliraning pampaaralan. Padre Camora, ang mukhang artilyerong pari. Sumunod, si Padre Fernandez, ang paring Dominicong may malayang paninindigan. Padre Salvi, ang paring Fransiskanong dating kura ng bayan ng San Diego. Si Padre Florentino, ang amain ni Isagani. Narito naman si Don Custodio. Siya ay kilala sa tawag na Buena Tinta. Maaaring hindi nyo muna kopyahin ang mga bawat impormasyon. Maaaring nyo munang ilagay ang kanilang mga pangalan. Huwag kayong mag-alala dahil magbibigay ako ng kopya para sa lahat. Magpatuloy tayo, si Padre Irene, kaanib ng mga kabataan sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Nariyan si Juanito Pelaez, ang mag-aaral na kinagigiliwan ng mga profesor na bibilang sa kilalang angka ng mga Kastila. Nariyan din si Makaraig, ang mayamang mag-aaral na masigasig na nakikipaglaban para sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila, ngunit biglang siyang nawala sa oras ng kagigipitan. Ayan, si Makaraig. Si Sandoval naman ang kawaning Kastila na sang-ayon o panig sa ipinaglalaban ng mga mag-aaral. Nariyan naman si Doña Victorina, ang mapagpanggap na isang Europea, ngunit isa namang Pilipina. Siya ay tiyahin ni Paulita. Paulita Gomez. Ang kasintahan ni Isagani, ngunit nagpakasal kay Juanito Pelaez. Quiroga, isang mangangalakal na inchik na nais magkaroon ng konsulado sa Pilipinas. Si Huli, siya ay anak ni Cabezang Tales at katipan ni
Basilio. Hermana Bali naghimo kay Huli upang humingi ng tulong kay Padre Camora. Si Hermana Penchang ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran naman ni Huli. Ginoong Lids, ang misteryosong Amerikanong nagtatanghal sa perya. Nariyan din si Imatis, ang mahiwagang ulo sa palabas ni Ginoong Lids. Si Pepay, ang mananayaw na sinasabing matalik na kaibigan daw ni Don Custodio. Si Camarón Cosido, isang Espanyol na ikinahihiya ng kanyang mga kalahi dahil sa kanyang panlabas na anyo. At si Tio Kiko, matalik na kaibigan ni Camarón Cosido. Si Gertrude, mga awit sa palabas. Asiano Gomez, kapatid ni Paulita. Don Tiburcio, asawa ni Doña Victorina. Ang El Filibusterismo ay Nagsisimula siya sa isang paglalakbay ng bapor sa pagitan ng Maynila at Laguna. Kabilang sa mga pasahero ang mag-aalahas at nagbabalat kayong si Simon. Nadili ba't si Ibarra. Ang makatang si Sagani at si Basilio, itong huli na ngayon binata na. 13 taon ang nakalipas mula nang mamatay si Elias at si Sisa. Nakarating si Basilio sa San Diego at sa isang makasaysayang pagkakataon ay nakatagpo ni Simon ang pagdalaw niya sa pinagbaunan sa kanyang ina sa loob ng libingan ng mga Ibarra. Nakilala niya si Simon ay si Ibarra na nagbabalat kayo. At upang ang ganitong lihim ay huwag mabunyag, ay tinangka ni Simon na patayin si Basilio. Nadapwat nakapaghunos dili siya at sa halip ay hinikayat ang binata na makiisa sa kanyang layuning maghiganti. Sa pamahalaang Kastila sa Pilipinas, si Basilio ay tumanggi dahil sa ibig niyang matapos ang kanyang pag-aaral. Habang ang Kapitan General ay nagliliwaliw sa Los Baños, ang mga estudyanteng Pilipino ay naghain ng isang kahilingan sa kanyang kamahalan upang magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Ang kahilingang ito ay di napagtibay ayon sa nais ng mga estudyante sapagkat napag-alamang ang mga mamamanihala sa akademyang ito ay mga praile. Samantalang mga estudyante ay magiging tagapangilak lamang. Sa gayon, sila di magkakaroon ng karapatang makapangyari sa anumang pamalakad na nasabing akademya. Samantalang nangyayari ito, si Simon ay nakipagkita kay Basilio at muling hinikayat ang binatang umanib sa binabalak niyang paghihimagsik at manggulo sa isang pulutong sasapilitang pagbubukas sa kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara. Subalit hindi na ibunsod ang ganitong gawain dahil na si Maria Clara ay namatay ng hapong iyon. Ang mga estudyante naman, upang mapaglubag ang kanilang sama ng loob bukod sa kabiguang natamo sa panukalang magtatag ng akademya ng wikang Kastila ay nagdaos ng isang salo-salo sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto sa mga talumpating binikas. Habang sila'y nagsisikain ay tahasan tinuligsan nila ang mga praile. Ang pagtutuligsang ito ay nalaman ng mga praile kaya ganito ang nangyari. Kinabukasan, natagpuan na lamang sa mga pinto ng universidad ang mga paskin na ang nilalaman ay mga pagbabala, pagtutuligsa at paghihimagsik. Ang pagdidikit ng mga pasking ito ay ibinintang sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante. Dahil dito ay ipinadakip sila at naparamay si Basilio, bagay na ipinagdamdam ng malabis ni Huli na kanyang kasintahan. Sapagkat ang mga estudyanteng ito ay may mga kamag-anak na lumakad, upang kawalang sala, kaya't sila ay nakalaya. Maliban kay Basilio na walang makapamagitan ng kanyang karukaan at pagkamatay ni Kapitan Tiago. Sa isang dako naman ay pinamanhik ni Huli kay Pari Camora na tulungan siya upang mapalaya si Basilio. Ngunit sa halip na makatulong ang paring ito, siya pa nga ang naging dahilan ng pagkamatay ni Huli. Gawa ng
pagkalundag nito sa Durangawan na kumbento. Upang maisagawa ni Simon ang kanyang balak na paghihiganti, ay nakipagsama siya sa negosyo kay Don Timoteo Pilaes, ang ama ni Juanito. Sa ganitong paraan ay nagawa niyang ipagkasundo ang kasal ni Juanito at Paulita Gomez. Ang magiging ninong sa kasal ay ang Kapitan General, na anyayahan din niya upang dumalo sa piging na Idaraos upang ipagdiwang ang kasal ang mga may matatas na katungkulan sa pamahalaan at mga litaw na tao sa lungsod. Pagkaraan ng 2 buwan, ang kapiit ay nakalaya rin sa Basilio sa tulong ni Simon. Kaagad siyang nagtungo kay Simon upang umanib sa paghihimagsik na nauumang. Sinasamantala ni Simon ang ganitong pagkakataon upang ipakita si Binata ang bombang kanyang niyari. Ito ay isang lampara na may hugis granada at kasing laking ulo ng tao. Ang magalang ilawang ito ay siya naging handog sa mga ikakasal na sina Juanito at Paulita. Ipalalagay ni Simon yung lampara sa gitna ng isang kioskong kakanan na ipinasadya ang pagkakayari. Ang ilawan ay magbibigay ng isang maningning na liwanag at pagkaraan ng 20 minuto ay manlalabo. Kapag hinangad na itaas ang mitya upang paliwanagan, ay puputok ang isang kapsulang fulminato de merkuryo. Ang granada ay sasabog at kasabay nito ay ang pagkawasak at pagkatugnaw ng kioskong kakanan. At walang sino mang maliligtas sa mga naroroon. Sa isang dako naman ay malakas na pagsabog ng dinamita sa lampara ang siyang magiging hudyat upang simulan ang paghihimagsik na pangungunahan ni Simon. Mula sa Deuteronomio 32:35 sa Biblia, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa, kanilang pagbagsak ay nalalapit na. Araw ng kapahamakan sa kanila ay darating, lubos na pagkawasak ay malapit ng sapitin. Sa inyo klase, ikaw ba ay katulad ni Simon? Katulad ka ba niya na nag-iisip ng paghihiganti? Ibahagi mo ang iyong pagpapasya sa mga suliranin, sa mga problema, sa mga pinagdaanan. Maaring hindi ngayon, maaring noong mga nakaraang taon. Kamusta ang iyong pagpapasya? Naghiganti ka ba? Katulad ni Simon, maaari mong ilagay sa chat box o kaya naman, maaari niyong i-unmute ang inyong mga mikropono. Maraming salamat sa pagbabahagi. Dumako naman tayo sa isang pagtataya. Maikli lamang ito, ihanda niyo yung papel, ballpen, o kaya naman sa baba sa ating chat box, ilista na lamang kung ilan ang tamang sagot. Maging tapat po para sa mga nagsusulat sa mga papel, iwasan po ang pagbura. Iwasan po natin ang paggamit ng mga correction tape at maaari ko po bang imukay na gumamit ng ballpen? Nakikita niyo na po ba ang mga kagamitan? Nagpatuloy na po tayo. Unang tanong, ano ang ikalawang obra maestra ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Uulitin ko po, ano ang ikalawang obra maestra ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Obra maestra ng ating pambansang bayani. Ikalawa po, ano ba yun?
tamang sagot? Ang tamang sagot ay el filibusterismo. Ayan, ang daming nakakuha ng tamang sagot. Sumunod naman, ano ang saling pamagat ng el filibusterismo? Ano ang saling pamagat ng el filibusterismo? Kahit alin sa nabanggit na Ingles man o Filipino ay tatanggapin, ibabasto na po kahit alin po sa saling pamagat. Saling pamagat ng el filibusterismo. Ayan ang mga sumusunod na sagot. Ang subversibo, the subversive, the reign of greed, the filibusterate, ang paghahari ng kasakiman. Maging tapat po tayo sa paglista ng ating tamang sagot. Tatlong tanong. Kanino inaalay ng ating pambansang bayani ang el filibusterismo? Kanino inialay ng ating pambansang bayani ang el filibusterismo? Maging tapat po. Pagsagot, iwasan ang pagkopya. Huwag dayain ang ating mga sarili. Tapos na po ba ang lahat? Tatlong paring martir, tama. Tama. Mariano Gomez de los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia, Jacinto Zamora y del Rosario. Maalin po sa mga sagot na yan ay gusto po. Ngunit 1 point each lamang. Pero dapat kompleto ang inyong kasagutan, lalo na dito. Ito, tama? Tama. Kanino nakatulong ng malaki ang el fili? Kanino nakatulong ng malaki ang el fili? Tamang sagot, Andres Bonifacio at sa Katipunan. Ano ang tawag sa pagkaklas noon sa Cavite ng tinatayang 200 pinagsama-samang manggagawa Pilipino dahil sa sapilitang paggawa o polo y serbisyo at pagkakaltas ng buwis ng mga Espanyol? Tapos na po ba ang lahat? O mayroon pa nagsasagot? Sagot, Cavite Community. Nakailan ang lahat? Ilan ang tamang sagot? Ayan. Si Dr. Jose Rizal ay nag-iwan sa atin ng isang mensaheng nasa isip ng lahat ng gobyerno bilang isang institusyong likha ng tao ay nangangailangan ng tulong ng lahat. Nangangailangan ito na magpapakita at magpapaalam sa mga nangyayari o sa mga tunay na pangyayari.